Nagsisimula ang pelikula sa isang gabi sa lungsod. Umuwi si John sa kanyang asawa na si Karen. Pero hindi sila masyadong nag-uusap at kumakain sila sa magkaibang kwarto. Halatang sira na ang relasyon nila. Umupo sila para manood ng balita at nalaman ang tungkol sa isang impeksyon na mabilis kumakala. Iniisip ni John na gawa lang ito ng malaking pharmaceutical company para kumita at sinisisi pa niya ito sa virus, pero hindi pinapansin ni Karen ang mga sinasabi niya. Nang sabihin ni John na mag-check siya ng mga papel bago matulog, parang may gustong sabihin si Karen pero ipinagpabukas na lang niya. Kinabukasan, may narinig si John na eroplano na sobrang lapit sa bahay. Nabutas ang bubong nila at bumagsak ito malapit sa kanila. Gusto nang makipag-usap ni Karen pero umalis si John para tingnan ang nangyari. Hindi niya narinig na gusto na pala ni Karen ang diborsyo. Sa labas, nakita ni John ang bumagsak na eroplano sa gilid ng building at may malaking sunog. Sinabi ng mga kapitbahay na nangangagat ang mga infected, kaya bumalik siya sa bahay para sabihan si Karen habang may mga sirena sa labas. Sumilip sila sa bintana at nakita na ang mga infected ay naging zombies at inaatake ang mga tao para kainin. Agad nilang binuksan ang television. Umiinom si Karen habang sinasabi ng mga reporter na manatili sa loob ng bahay. Tiningnan nila ang pagkain at napansin na kaunti na lang ito. Na-stress si John at nagsuka sa banyo. Gusto ni Karen na kumuha sila ng supply sa apartment ng kapitbahay. Sabi niya ligtas naman sa halway at wala nang may pakialam sa iligal na bagay. Nangako rin siyang magpapalitan sila. Maya-maya, bumalik si John na may dalang pagkain at sinabing bukas ang pinto ng kapitbahay. Si Karen naman ang lumabas, pero nagsuot muna siya ng helmet, gloves, at tinapian ng kutsilyo ang sapatos niya. Bago umalis, sinabi niya kay John na ilabas ang mga moving boxes sa closet para paglagyan ng mga gamit. Pagbalik ni Karen na may mas maraming supplies, tinanong ni John kung balak ba siyang iwan o pang storage lang ang mga kahon. Niilang ang sagot ni Karen. Pagkatapos, pinapunta ni Karen si John para kunin ang malaking telebisyon ng kapitbahay. Kinagabihan, sinabi ng reporter na iyon na ang huling broadcast nila at babalik lang kapag maayos na ang sitwasyon. Sinabi niyang manatili sa loob at iwasan ang pisikal na kontak. Nililikas ng militar ang mga tao, kaya maglagay ng AA sa bintana kung kailangan ng rescue. May update sa radyo 3:03 ng hapon. Naglagay sila ng DE sa bintana. Nang gabing iyon, may dumaan na helicopter pero hindi sila pinansin. Kinabukasan, nakita ni John si Karen na may dala na namang gamit. Hindi raw siya makatulog kaya naghanap siya sa ibang apartment. Hindi nila alam kung gaano sila katagal doon. Pinapangako ni John na ibabalik nila ang mga gamit kapag tapos na ang pandemic. Nadismaya siya nang makita na kumuha si Karen ng mga hindi naman kailangan tulad ng magagandang damit. Natakot si John na baka makapasok ang zombies kaya nag-isip siya ng paraan para ipagtanggol ang sarili, tulad ng spray at lighter para gawing parang flamethrower. Tinulungan siya ni Karen na tipunin ang mga kutsilyo at martilyo at nag-ipon din sila ng harina para pampalabo ng paningin. 3:00, sinabi sa radyo na hindi pa alam ang sanhi ng pandemic at ilang parte lang ng mundo ang apektado. Sinisikap nilang panatilihin ang kuryente at tubig. Para hindi mabagot, naglaro sila ng baraha. Iniisip ni John na babalik sa normal ang lahat dahil sa history, nakaka-recover ang tao sa malalaking pangyayari tulad ng Black Plague. Naiinis si Karen sa pagiging sobrang positive niya at uminom kahit umaga pa lang. Nang sitahin siya ni John, sinabi ni Karen na 1 taon na siyang umiinom araw-araw at hindi niya napansin. Sumunod si John sa nursery at doon nila napag-usapan ang mabigat na problema. Namatay ang baby daughter nila at hindi na sila naging pareho mula noon. Iniisip ni Karen na mawawala rin sila, pero sinabi ni John na mabubuhay sila. Nag-ehersisyo sila para handa kung may atake, pero patuloy pa rin sa pag-inom si Karen. Isang gabi, may narinig si Karen sa pinto. Inisip ni John na rescue team, pero nang buksan niya, may zombie na agad na sumugod. Tinulak nila ito para maisara ang pinto. Nang hapon, sinabi sa radyo na may scientist na sinusubukang ihiwalay ang virus para makagawa ng vaccine. Dahil sa stress at kakulangan ng malinaw na balita, nagyosi sila. Hindi sapat ang normal na sigarilyo, kaya sinabi ni Karen na may mas malakas siyang nakuha sa evidence locker. Nagalit si John pero gumamit din siya ng tea happy powder.
Tinawag siya ni Karen na duwag pero sinabi rin niyang proud siya sa kanya. Ipinakita niya ang koleksyon ng illegal na drugs na dinala niya mula sa trabaho pati baril. Inamin din niya na nilagyan niya ng droga ang muffins dati kaya naging intimate sila. Mas lalo tuloy na curious si John. Ginugol nila ang gabi sa panonood ng iyak at pag-inom. Kinabukasan, nagising si Karen sa putok ng baril at may nabasag. Nagpa-practice pala si John at nabasag ang ball na bigay ng nanay ni Karen. Sinabi niyang ayaw naman niya sa nanay niya, pero nagalit pa rin si Karen. Sa banyo, nakita niya ang rescue helicopter na dumaan ulit nang hindi tumitigil. Sa almusal, sinabi ni John na kailangan nilang maghanda sa matagal na sitwasyon. Nilagay nila ang mga basag na piraso ng ball sa labas ng pinto. Gumawa rin sila ng maraming Molotov bombs gamit ang alak. Nag-ehersisyo pa rin sila at patuloy sa paggamit ng happy powder. -3, binuksan nila ang radyo pero walang broadcast. May kumatok sa pinto. Hinanda nila ang martilyo at bahagyang binuksan ang pinto. Nandoon ang kapitbahay nilang sina Leo at Emily. Humingi sila ng tulong at pinaliwanag ang nangyari. Natrap sila sa laundry room nang bumagsak ang eroplano. Paglabas nila, sinakop na ng zombies ang apartment nila. Naisip nilang may tao rito dahil sa basag na bowl sa labas. Humingi sila ng pagkain dahil 2 araw na silang hindi kumakain. Pumunta si John at Karen sa kusina. Pagkatapos, nagkaroon ng pagtatalo at bulungan ang dalawang mag-asawa. Sinabi ni Emily kay Leo na nabaliw si Karen matapos mamatay ang baby niya at malaman na hindi na siya magkakaanak. Nagreklamo rin siya na tinanggal ni Karen ang mga notes niya sa laundry room. Samantala, sinabi ni Karen kay John na dapat para sa kanila lang ang pagkain at nagreklamo na puno ng galit dahil kay Emily. Pinipilit ni John na tama ang tumulong. Kaya sinabi ni Karen na lagyan nila ng happy powder ang pagkain dahil nakakabawas ito ng gutom. Pagkatapos maghapunan, napansin ni Emily na parang sa kanya ang mga damit at television. Tinanong ni Karen kung ano ang plano nila. Sinabi ni Leo na kung gusto silang paalisin, aalis sila. Pero hindi kayang palayasin ni Karen ang mga ito. Sinabi ni Leo na magaling silang maglinis at pumayag si Karen na tumulong sila. Nag-inuman at nagkwentuhan sila buong gabi. Ayaw ni Emily na masyadong makipagtalo si Leo kay John kaya pinipilit niya itong maging mabait. Oras na ng tulog, nagulat sina Leo at Emily na sa sahig sila matutulog. Habang nagsisipilyo, nagreklamo si Karen kay John na pakiramdam niya mas mataas ang tingin ng mga bisita sa sarili nila dahil mas malaki ang bahay nila dati. Pero ayaw pa rin niya silang paalisin dahil baka husgahan sila ng ibang kapitbahay kapag natapos ang pandemic. Gabing iyon, sinadya ni Karen na maging maingay kasama si John para mainis ang mga bisita. Ginaya naman ito ni Emily kay Leo, kaya parang nagpalakasan sila ng ingay. Kinabukasan, tumambay si Emily sa banyo para paghintayin si Karen. Pagkatapos mag-almusal, sinabi ni Karen na kapalit ng pagkain ay maglilinis sila. Habang naglilinis, nagreklamo si Emily na nakakababa raw ng tingin sa sarili ang ganong trabaho. Sinabi ni Leo na makisama na lang sila at pwede naman silang umalis. Pero gusto ni Emily ng ganti kaya nagplano silang patayin sina John at Karen habang natutulog. Pagkatapos maglinis, nakita nilang natutulog si Karen at sinabi na gawin na nila. Nagising si Karen at isinama si John sa ibang kwarto. Sinabi niyang may narinig siya at pinaghihinalaan niya ang mga bisita. Inisip nilang sila ang papatayin kaya nagpasya silang mauna. Maya-maya, nagbigay si Karen ng cookies na nilagyan niya ng illegal na substance para takutin lang sana sila. Pero nasobrahan ang lagay at naparami ang kain ng dalawa, kaya namatay sila sa couch. Hindi makapaniwala sina John at Karen na nakapatay sila, kaya gumamit sila ng happy powder para kumalma. Bigla nilang narinig na gumagalaw sina Leo at Emily at napagtanto nilang nagiging zombie sila. Agad silang binaril ni Karen. Dinala nila ang mga katawan sa kabilang apartment at ginugol ang araw sa pag-inom ng pampasigla. Bago matulog, uminom sila ng pampatulog. Dahil sa lalim ng tulog, hindi nila narinig ang rescue helicopter na nagsasabing buksan ang ilaw para makita sila. Kinabukasan, sinabi ni Karen na dahil hindi nila alam kung kailan sila mamamatay, gusto niyang maging totoo sa sarili niya. Uminom ulit sila ng pampasigla at naging malapit sa isa't isa. Habang naliligo, sinabi ni Karen na gusto niyang mag-ampo ng bata kapag natapos ang lahat. Pumayag si John.
Inamin nilang mahal pa rin nila ang isa't isa at gusto nilang ayusin ang relasyon. Nag-date sila sa bahay at inamin ni John na masyado siyang naging busy sa trabaho matapos mamatay ang anak nila. Pero binigyan siya ng pandemic ng bagong pananaw. Pagkatapos manood ng romantic movie, may kumatok sa pinto. Sinabi ng boses na rescue team sila. Binuksan ni Karen ang pinto pero tatlong lalaki ang pumasok at sinaktan siya. Tinakot nila si John at pinakuha ng mahahalagang gamit habang dinala ng leader si Karen sa kwarto para abusuhin siya. Nakakita ng pagkakataon si Karen, tinapunan niya ng harina ang mukha ng lalaki at sinipa ito. Kumuha siya ng gunting at paulit-ulit na sinaksak ito sa leg. Dumating ang dalawa pang lalaki pero binaril sila ni John. Dinala nila ang mga katawan sa ibang apartment at nag-inom. Maya-maya, may narinig silang boses at totoong rescue team pala. Tumakbo sila sa bintana pero hindi sila napansin. Lumabas sila ng apartment pero puno ng zombies ang hallway. Hinampas ni John ng martilyo ang ilan pero masyadong marami. Bumalik sila sa loob pero wala na ang helicopter. Kinabahan si Karen dahil kaunti na lang ang pagkain. Nang gabing iyon, naghanda sila ng mga armas at flashlight. Nagbihis sila ng proteksyon at nagpaalam sa isa't isa ng may halik. Lumabas sila at sinubukang lumaban sa mga zombies pero napakarami nila kaya bumalik sila. Pagbalik, sinabi ni Karen na nakagat siya sa binti. Inalo siya ni John at sinabing baka hindi siya maging zombie kung manatili siyang buhay at baka may vaccine na gawin ang pharmaceutical company. Nang gabing iyon, napansin ni Karen na hindi na niya gusto ang wine. Nagising siya sa masamang panaginip at gustong umalis dahil may kakaiba siyang gutom. Pinatigil siya ni John. Nagbuhos siya ng sariling dugo sa baso at ininom ito ni Karen. Nakatulong ito sa gutom niya. Sinabi ni Karen na hindi pwedeng habang buhay siyang kukuha ng dugo kay John. Nagalit si John at sinabing desisyon niya iyon at maghihintay lang sila ng tulong. Nagyakapan sila at sinabi ni Karen na naaamoy niya ang dugo kaya takpan niya ang sugat. Pinag-usapan nila ang kinabukasan at umiyak. Naligo si Karen at muntik nang magpakamatay pero hindi niya nagawa. Dinalhan siya ni John ng dugo at ininom niya ito. Gabing iyon, naging malapit sila nang hindi na kailangan ng kahit ano. Kinabukasan, wala na si Karen sa kama. May sulat siya sa banyo na nagpapasalamat sa magandang buhay nila. Sinabi niyang nananaginip siya na nagiging zombie at gusto niyang tapusin na ito, kaya pumunta si John sa nursery. Doon, nakita niya si Karen na naging zombie at nakatali sa pader. May nakasabit na karatula sa dibdib niya na may nakasulat, "Love me, kill me." Umiiyak si John habang sinasabi ang pangarap niyang kinabukasan. Uminom siya at hinanda ang baril para barilin ang asawa. Maya-maya, may mga sundalo na pumasok dahil nakita ang sa bintana. Pagpasok nila sa nursery, nakita nilang zombies na sina John at Karen at magkadikit ang mga braso na may tape. Sinabi ng kapitan na iyon ay pag-ibig. Binasa ng isang sundalo ang bagong batas. Ang zombies ay hindi na itinuturing na mamamayan at pwede silang barilin para mapanatili ang kapayapaan. Pagkatapos barilin sina John at Karen at umalis na sila at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.